Ang nakaraan, nung bumalik ang ating bida, umaasa ang mga kapatid nito na papatayin ang ating bida ng kanilang ama. Pero ang hindi nila alam ng kanilang ama na kakayanin ni Jean ang pamatay na pagsubok na pinakawalan ni Chiron. Dahil doon tinayag ang ating bida ang bago at huling flag bearer ng pamilya. Pagpapatuloy, kinabukasan, umalis si Luna at ang ilan sa mga flag bearer sa Garden of Swords upang bigyang lakas ang mga lipi na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Nalungkot ang ating bida na muling magpaalam sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit pareho silang nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang malalim na pagmamahal bilang magkapatid bago hiniling ang mabuting kalusugan at pinakamagandang kapalarang para sa isa't isa. Si Petro, ang first class na mayordomo, ay humarap sa ating bida maaga pa lang sa umaga. Ginoo, formal ko kayong binabati muli, ika-12 flag bearer. Mula sa araw na ito, naatasan akong asikasuhin ang inyong mga pangangailangan, batang kamahalan. Gagawin ko ang aking makakaya upang hindi kayo madiwalas. Malinaw na si Luna ang nagpadala sa kanya sa ating bida. Ang ibang mga flag bearer at ang kanilang mga mayordomo ay susubukang ibukod siya. Kaya nais ni Luna na matiyak na hindi mahihirapan ang ating bida na maghanap ng impormasyon sa loob ng lipi. Umaasa ako sa iyo, Petro. Mula ngayon, tawagin mo akong batang kamahalan. Hindi na kailangan ng mga formalidad. Opo, batang kamahalan. Oh, tingnan mo nga naman. So, ang lalaking ito pala ang itinalagang mayordomo mo, ha? Poof. Nagbago ng anyo si Murakami patungo sa kanyang anyong tao. Yumukod si Petro. Ilang beses na sinuri ni Murakami si Petro mula ulo hanggang paa. Kamahalang Murakami, mayroon po ba kayong nais itanong sa akin? Mula sa araw na ito, ang pangalan mo na ay Mono. Paumanhin po, Ginoo, may suot na monocle si Petro. Kaya, makinig ka rito, Mono. Hindi lang sa bata ka dapat makinig, kundi kailangan mo ring tuparin ang mga hiling ko. Naintindihan mo, syempre naman, kamahalang Murakami. Halos hindi makapaniwala si Petro na ang itim na pusa na nakita niya noong mga araw ng pagiging kadit ni Jean ay ang lalaking ito pala. Mabuti, napakabuti. Ay lapit mo ang tainga mo rito. Maingat na lumapit si Petro at ipiniin ang kanyang tainga. May ibinulong si Murakami sa kanya. Hindi naniwala si Petro sa kanyang narinig kahit isang segundo, ngunit agad ding tumango matapos iyon. Naintindihan mo ba? Opo, syempre. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala ka nang pakialam doon, bata. Petro, ipagbigay alam mo sa akin kung ang madilim na drogang ito ay may mga kakaibang hiling. Masusunod po, batang kamahalan. Tungkol sa kasalukuyang usapin, inutusan ako ni Kamahalang Murakami na kuhanin ang kompletong koleksyon ng mga eki na larawan mula sa mga nangungunang eksperto ng Artists Guild ng Mila. Mono, malakas na sumigaw si Murakami na naging dahilan upang mahinang mapatsakal si Gili. Umiling ang ating bida sa drogang iyon na tila wala ng pag-asa, ngunit hindi naman niya partikular na sinabihan si Petro na huwag tuparin ang utos. Kung sa bagay, ito ay isang maliit at mahalagang libangan para sa kanyang tagapangalagang dragon. Siyempre, tinitigan ni Murakami si Petro nang may nakamamatay na mga mata at mahigpit na nagnitngit ang mga ngipin. Petro, imbestigahan mo kung kumusta na ang mga kasamahan na nasa paksayon ko noong mga araw ko bilang kadit at magulat ka sa akin, sabi ni Jean. Binabantayan ko na po ang mas batang paksayon bago pa man kayo bumalik, batang kamahalan. Sa 10 kadit, ang isa ay naging Guardian Knight na, at ang dalawa ay sumasailalim sa mga huling pagsubok upang maging mga Guardian Knight. Ang 7 iba pa ay nagsasanay bilang mga Advanced Cadet. Ang isa sa kanila ay naging Guardian Knight na pala. Tiyak na si Mesa Milcano iyon. Malinaw na inisip ni Jean na si Mesa, ang pinuno ng mas batang paksayon, ang unang magiging Guardian Knight sa kanila. Ngunit iba ang isinagot ni Petro. Hindi po, batang kamahalan. Si Mesa Milcano ay sumasailalim sa kanyang mga huling pagsubok kasama si Scott Ryman. Si Velop Scheitz po iyon. Ang lalaking iyon ay nagsimulang mangibabaw sa grupo sa isang partikular na pagkakataon. Si Velop Scheitz, sa nakaraang buhay ni Jean, ang kanyang mahinang karakter ang naging dahilan ng pagpapatalsak sa kanya mula sa Garden of Swords. Sa kalaunan, sumali siya sa High Run at naging isang Royal Guard ng mga Vermont. Ginamit si Velop bilang kasangkapan upang magsagawa ng mga asasinasyon at nasangkot sa maraming kalupitan.
Sa huli, kinuha niya ang sarili niyang buhay at nag-iwan ng isang liham ng pagsisisi para sa mga pagpatay na kanyang nagawa. Si Velop, at isipin na ang lalaking iyon pala, nasaan siya ngayon? Natuwa at nagmalaki ang ating bida na si Velop ay naging isang Guardian Knight ng Leaping Run Candle. Ano po? Kasalukuyan siyang nasa isang misyon sa mabiyak na bulubundukin ng nyebe sa timog silangang rehiyon ng kaharian ng Mytel. Ito ay may hindi tiyak na tagal, at ang kanyang misyon ay lipulin ang mga bandido sa lugar na iyon. Kumunat ang noo ni Jean at nagpakita ng hindi komportableng pakiramdam nang marinig ang balita. Ang timog na taluktok ng nyebe ng kaharian ng Mytel ay halos walang mamamayan dahil sa matinding lamig sa lugar. Dahil isang maliit na tribo lamang na may mas mababa sa 100 pamilya ang nakatira sa malawak nitong teritoryo, wala kahit ang pinakamaliit na magnanakaw doon, lalo na ang mga bandido. Ang may padala doon upang lipulin ang mga bandido ay nangangahulugan na si Velop ay isinantabi sa sandaling maging Guardian Knight siya, malamang dahil kabilang siya sa paksayon ni Jean. Sa katunayan, hindi pa nga nalalaman ni Velop ang pagbabalik ni Jean dahil sa kanyang sariling misyon. Ang natitirang bahagi ng mas batang paksayon ay dumalo noong araw ng pagtitipon para sa pagbabalik ni Jean. Nauunawaan ko ang nangyayari. Dapat ko bang isama sa agenda para sa susunod na pagpupulong ng mga flag bearer ang pagpapabalik kay Velop mula sa misyon? Hindi, hayaan mo muna siya. Kung pipilitin natin ang kanyang pagbabalik, baka magdulot ito ng hinala. Kailangan nating hintayin ang kanyang pagbabalik na may kasamang mga tagumpay. Ngunit walang mga bandido roon, batang kamahalan. Kung mayroon man, ang paglipol sa mga bandido ay hindi isang bagay na dapat madalas gawin ng mga Guardian Knight. Magkakaroon ng sapat na katwiran upang ipatawag siyang muli. Maaari ba, first class na Mayordomo Petro? Opo, batang kamahalan. Yumukod si Petro, nagbago ang kanyang tono. Dapat palagi tayong naghahatid ng mga resulta na lampas sa imahinasyon ng lahat. Hindi sapat na mag-alok ng walang kapintasang mga resulta paminsan-minsan. Dapat tayong magpakita ng mga hindi inaasahang resulta sa tuwing haharapin natin ang ating mga kaaway. Kung hindi natin kaya, hindi tayo kailanman tatanggapin. Nangangahulugan iyon na hindi natin maaaring gawin ang mga bagay sa paraang ginagawa ng iba. Ang maliliit na kapintasan ay mga kritikal na depekto, at ang malalaking tagumpay ay mga ordinaryong gawa lamang. Iyon ang paraan kung paano binalak ng mga kaaway ni Jean na tretuhin ang ating bida at ang kanyang mga tao. At nagpasiya ang ating bida na makuha ang pagtanggap ng kanyang mga kaaway at paluhurin sila. Isa sa puso ko po yan, batang kamahalan. Mayroon ka bang inihandang listahan ng mga first class na wanted na kriminal at pataas na maaaring i-access ng mga flag bearer? Opo, Ginoo. Dalhin mo sa akin. Nagmamadaling kinuha ni Petro ang dokumento. Sinuri ito ni Jean at gumawa ng listahan ng humigit kumulang 5 kriminal. Si Firek ang apostate na kabalyero ng Vankila, si Jack Glow ang baliw na aso ng kanlurang Vermont, si Panta ang pinuno ng pagsalakay ng Crimson Tigers. Lahat sila ay aktibo pa rin pala, ha? Ngumiti ang ating bida habang tinitingnan ang kanilang mga pangalan at drawing. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Dante at Beridin sa Samil noong mga araw niya bilang isang reserve flag bearer. Ang mga lalaking iyon ay nasa sabik sa ideya ng pagsali sa pakikipagsapalaran na iyon. Alam kong mabuti ang kalagayan ni Dante sa lahat ng oras na ito, ngunit si Beridin. Nag-aalala ako sa kanya, kumusta na kaya siya? Nais niyang makipag-ugnayan sa kanila kaagad kung maaari. Ngunit hindi niya maaaring makontak ang mga prinsipe ng mga kaaway na bansa pagkatapos niyang dumating sa Garden of Swords. Hindi siya dapat makipag-ugnayan hanggat walang magandang pagkakataon na makatagpo sila ng hindi nagiging sanhi ng hinala. Kunin mo ang listahan ng mga wanted na kriminal na ginawa ko at pumunta ka sa Free City ng Tican. Ibigay mo ito sa 2 lalaki na nagngangalang Kuzan at Julian at sabihin sa kanila na hanapin ang mga maaaring matunten sa kanila at lihim silang ihatid sa may nyebe na mga taluktok sa timog silangan ng kaharian ng Mytel. Naiintindihan ko po, Ginoo. Dapat walang sibilyang masaktan o mapinsala sa proseso. Kailangan din nilang panatilihing ligtas ang mga kriminal at tiyakin na hindi sila matutuklasan sa paggabay sa mga kriminal, kahit ni Velop. Ang tagumpay ay dapat na tanging kay Velop lamang maiugnay. Ay huhabilan ko po sa kanila ang bawat salita. Ngunit kaya ni Velop na harapin ang ganoong kalalaking kontrabida.
Bago pa lamang siyang Guardian Knight. Kung posible na ihatid ang mga kriminal na iyon sa isang partikular na lugar, matagal na sana silang nahuli daan-daang taon na ang nakalilipas. Nagpigil si Petro na magtanong dahil nakaramdam siya ng isang misteryosong awtoridad sa ating bida. Madalas siyang makaramdam ng malaking kapangyarihan kapag pinagsisilbihan ang batang binibining Luna, ngunit ang kapangyarihang nararamdaman niya sa batang kamahalang Jean ay napakaiba. Mayroong hindi maipaliwanag na lakas sa kanyang mga salita, na tila tiyak na magkakatotoo ang mga ito. Ito ay medyo katulad ng lakas sa mga salita ng patriarkang si Siren Roncandle. Siyempre, ang kapangyarihan sa ating bida ay hindi kasing lakas ng kay Siren, ngunit napagtanto ni Petro na ang ating bida ay may katulad na uri ng awtoridad sa kanyang ama. Mula sa araw na ito, ang mga mamamahayag mula sa buong Hofstede ay magsisimulang magpalaganap ng mga artikulo tungkol sa akin. Tiyakin na ang lahat ng mga artikulo na ipinakalat ng media na maaari mong kontrolin ay dadaan sa huling pagsusuri ni Dino Jaglan, ang bawat isa sa kanila. Naiintindihan ko po, Ginoo. Ano po ang dapat kong ipag-utos kay Dino na pagtuunan ng pansin? Sabihin mo sa kanya na bigyang diin ang katotohanan na ako ang kontratista ni na Solderet at Tess. Tiyakin na gumamit siya ng mas simpleng mga salita at parirala kaysa sa ibang mga bulletin. Burahin ang anuman na nagbabanggit ng mga tradisyon ng lipi. Dapat itong sapat na madaling basahin para sa mga bata, ngunit dapat mayroon itong partikular na uri ng uri, class. Nais ni Jean na itaguyod ang katotohanan na siya ay isang magic swordsman sa pinakasimpleng paraan na posible. Isa pang bagay, ang iba't ibang mga lipi at organisasyon ay magsisimulang magpadala ng mga delegasyon upang batiin ako simula sa susunod na linggo. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng magpapakita sa akin ng espesyal na pabor. Ang banal na reyna ay personal na bibisita sa lipi, at dapat natin siyang tanggapin ng may pinakamataas na paggalang. Ang banal na kaharian ay sarado sa anumang dayuhang diplomasya mula nang umakyat si Lani bilang kanilang banal na reyna. Ngunit ngayon na ang bayani ng kaharian na ang ating bida ay naging isang opisyal na flag bearer, walang duda na bibisita si Lani. Ito ang magiging unang pagkakataon na aalis ang kasalukuyang banal na reyna sa banal na kaharian. Ito ay magiging isang makasaysayang sandali. Ang tamang bagay ay magkaroon ng isang prosesyon ng honor guard na binubuo ng mga high-level na Guardian Knight, ngunit sa kasalukuyan, wala kayong anumang high-level na Guardian Knight sa ilalim ng inyong kontrol, batang kamahalan. Binigyan ni Jean si Petro ng oras upang mag-isip. Kung pahihintulutan ninyo ako, batang kamahalan, upang maiwasan na ang karangalan ng pagtanggap sa banal na reyna ay mahulog sa kamay ng ibang mga flag bearer, marahil ay maaari tayong magtipon ng isang delegasyon ng pagtanggap na binubuo ng mga nakaligtas mula sa Kowloon. Malamang na magkakaroon ng mga nakaligtas sa mga eksperimento sa biological golem sa prosesyon ng banal na reyna, kaya ito ay magiging isang magandang tanawin na mamasdan. Tumango ang ating bida, nasiyahan. Ito ang tugon na nais niyang marinig mula kay Petro. Napakahusay. Pakisuyong ayusin mo ito. Yumukod muli si Petro. At panghuli, ang aking espada. Sino ang kasalukuyang may hawak ng Bradamante? Matapos mabawi ang Bradamante mula sa mga gintong daga, direkta itong ipinadala sa armory ng ikalawang flag bearer. Inasahan na iyon ni Jean, kaya hindi niya ito ikinabahala. Bukod doon, ang proseso ng pagbawi sa Bradamante ay nagsimula na. Nagtataka ako kung gaano katagal ang aabutin. Ang ibig ninyo po bang sabihin ay ang proseso ng pagbawi sa Bradamante, batang kamahalan? Maingat na nagtanong si Petro. Wala siyang magandang mungkahi kung paano niya mababawi ang espada. Hindi, ang ibig kong sabihin ay kung gaano katagal bago lumitaw si Mary na hawak ang Bradamante sa kanyang mga kamay. Sisigot na sana si Petro nang may mga galit na yapak na mabilis na lumapit. Ang pinagmula ng mga yapak ay marahas na nagbukas ng pinto ng silid. Nakita ni Jean ang hindi inanyayahang panauhin, na tumitig sa kanya nang may galit sa kanyang mga mata. Si Mary iyon, ang kanyang ikatlong kapatid na babae. Halos mapatawa ang ating bida nang makita siya. Jean, ikaw na bata ka. Mukhang marami siyang nakalaban bago dumating. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at may mga galos siya sa buong katawan. Mayroon siyang dalawang espada sa kanyang baywang, ang sarili niyang longsword at ang Bradamante. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, mahal kong kapatid?
Bata, sa pagkakataong ito ay hindi mo ako matatanggihan. Tingnan mo ang espadang ito. Ito ang Bradamante. Tiyak na gusto mo itong makuha pabalik, di ba? Sumunod ka sa akin ngayon din. Ibibigay ko ito sa iyo kung mapapasaya mo ako ng sapat, bata. Sumayaw sana sa tuwa ang ating bida kung nag-iisa lamang siya. Kunin mo ang kanyang espada, ang Bradamante. Tiyak na lalabanan kanya kapag ginawa mo iyon, sabi ni Dyphus. Ang Bradamante, hindi ba't nasa armory ito ni Joshua ngayon? Tanong ni Mary. Eksakto, sinabi ko sa iyo na mag-focus ka, hindi ba? Ano nga ba ang katatapos ko lang sabihin? Sinabi kong magiging abala ang mga flag-bearer dahil kay Ama, tama. Malalayo si Joshua sa Garden of Swords simula bukas. At malamang na mananatili ka rito. Oh, kaya naman, kahit na pagnakawan ko ang kanyang armory, hindi ako agad mapapahamak. Iyon ba yun? Hindi agad, malamang. Bagamat tiyak na magngangalit siya sa galit sa sandaling bumalik siya. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag itong pangalawang isip. Iniisip mo iyon pagkatapos. Saka ko naiisipin ang pagharap sa mga problema ko. Kailangan kong kunin ang espadang iyon sa sandaling umalis si Joshua. Kung sa bagay, sulit naman ang pagbabalat ko ng mga prutas para sa iyo. Harapin mo ang sarili mong mga problema, maliwanag. Huwag mong alalahanin iyan. Ngunit kung subukan man ni ina na patayin ako dahil doon, sumaklolo ka, okay. Umaasa ako sa iyo, mahal kong nakatatandang kapatid. Magkikita na lang tayo mamaya. Aalis na ako. Ano? Hoy, sandali lang. Mary, ikaw na tanga ka. Hindi ako sumasang-ayon sa hiling mo. Naririnig mo ba ako? Hindi nagpapaawat si Mary sa anumang bagay kung maaari niyang kalabanin ang malalakas, kahit na nangangahulugan ito ng pagnanakaw sa armory ng ikalawang flag-bearer at kahalili ng patriarka sa mismong katanghaliang tapat. Sa sandaling umalis si Joshua sa Garden of Swords, nagtungo si Mary sa armory na matatagpuan sa loob ng kanyang nakabukod na tirahan. Sinupil niya ang lahat ng mga Guardian Knight ni Joshua na hindi sumuko at matagumpay na ninakaw ang Bradamante. Sa prosesong ito, mahigit 12 sa mga Guardian Knight ni Joshua ang nasugatan, at si Mary mismo ay nagtamo ng maraming hiwa sa kanyang katawan. Ang mga Guardian Knight na nagbabantay sa armory ay nagulat sa biglaang trahedyang ito, ngunit ngayong nagbalik na ang ating bida, hindi na may iwasang mangyari ang ganitong bagay. Palaging kasama si Mary sa mga plano ni Jean upang mabawi ang Bradamante. Hindi ko inasahang maibabalik niya ito ng napakabilis. Well, talagang may kakaiba kay Mary. Ngunit ano ba ang bitbit niya sa kanyang likod? Mukhang napakabigat. Binalingan ni Jean ang kanyang tingin sa hindi kilalang malaking tel ang sako na bitbit nito sa likod. Itinuro ni Mary gamit ang kanyang hinlalaki ang Bradamante na nakasabit sa kanyang baywang. Huwag mong sabihing tatanggihan mo na naman ako. Hindi ko kailanman sinabi na libre ang Phoenix Heart na iyon. Hindi ba't ang mga regalo sa kaarawan ay karaniwang libre? Karaniwan, sinusuklian ng mga tao ang pabor. Mary, sa katunayan, ang dahilan kung bakit ayaw kong lumaban sa iyo ay dahil ayaw kong umakit ng labis na atensyon pagkatapos kong dumating. Ano? Well, mahirap ipaliwanag. Naglabasan ang mga ugat sa leeg ni Mary. Mababa ang tingin mo sa akin ngayon, hindi ba? Jean, ikaw na bata ka. Sinabi sa akin ni Tito Jed na baliw ka, ngunit wala akong ideya na ganito ka pala kagaling. Isa pang kaguluhan ang nabubuo sa pasilyo. Natagpuan na namin ang ikapitong flag-bearer. Bawiin ang bagay sa anumang paraan. Binibining ikapitong flag-bearer, pakiusap, itigil ninyo na ang pakikipaglaro at ibalik ang espada. Oh, buwizat, naabutan na ba nila ako agad? Huminto kayo riyan. Sasaksakin ko kayo kapag lumapit pa kayo. Hindi inasahan ni Jean na haantong sa ganito ang mga bagay-bagay. Hinulaan niya na haharapin siya ni Mary gamit ang Bradamante, ngunit wala siyang ideya na dadalhin din ito ang pagtugis ng mga Guardian Knight sa kanyang silid. Sa palagay ko, hindi ito ang oras para magkunwaring walang sala. Naglagay ang ating bida ng mana sa kanyang pulang ruby. Room. Mae, biglang ipinatawag si Shuri mula sa kung saan. Nanlaki ang mga mata ni Mary. Tayo na, Mary. Sumakay ang ating bida sa likod ni Shuri at iniabot ang kanyang kamay kay Mary. Nang hawakan ni Mary ang kanyang kamay, napagtanto ni Jean na ang sako sa likod nito ay mas mabigat kaysa sa hitsura nito.
Samantala, mabilis na binuksan ng malawak ni Nagili at Petro ang pinakamalaking bintana, sapat upang makatalon si Shory. Tumalon si Shory. Sa isang saglit, ang pagtutulungan ni Nagili at Petro sa pagbubukas ng bintana ay naging walang saysay. Dahil sa malaking sukat ni Shory, nontog ang ulo nito sa hamba ng bintana at bumagsak ng patag sa lupa. Sinubukan ni Jean na itago ang kanyang kahihiyan at ibinalik si Shory sa loob ng pulang ruby. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng bintana kasama si Mary at muling ipinatawag si Shory. Pakiusap, kalimutan mo na ang nakakahiyang eksena roon. Bibigyan kita ng masarap na bogbog. Sasabihin ko sa iyo kung saan tayo pupunta. Sige, nagsimulang tumakbo si Shory sa buong Garden of Swords sa direksyong itinuro ni Mary. Nagawa ng mga Guardian Knight ni Joshua na pigilan ang mga mura na labis nilang gustong isigaw at sinubukang sumunod mula sa likuran hanggang sa makarinig sila ng isang tinig. Tingnan mo ang mga handgal na ito. Hindi ba nila ako nakikita rito? Lumalabas na ang silid na ito ay pagmamay-ari ko rin, si Murakhan. Kung hahakbang kayo sa silid na ito, alamin ninyong papatayin kayo. Pinigilan ni Murakhan ang mga Guardian Knight na pumasok sa silid. Ganap na nalito ang mga Guardian Knight ni Joshua. Ang pagkakasunod-sunod ng pamumuno sa lipi na itinuro sa kanila ay hindi kailanman nagsama ng isang dragon. Mas mataas ba ang ranggo ng Dark Dragon kaysa sa ika-12 flag-bearer? Ngunit ang Dark Dragon na ito ay ang tagapangalagang dragon ng ika-12 flag-bearer, tama. Teka, dapat ba nating pakinggan ang Dark Dragon na ito sa unang lugar? Dapat nating agarang ituloy ang paghabol sa ika-7 at ika-12 flag-bearer. Mas lalong naging mabangis ang mukha ni Murakhan habang pinapagana ng mga Guardian Knight ang kanilang mga utak. Buwisit, tingnan mo ang mga walang silbing handgal na ito. Kahit si Temar, ang batang iyon, ay hindi kailanman ng ahas na tumawid sa aking teritoryo. Alam kong nagbago na ang panahon, ngunit dapat ba akong tretuhin ng ganito kahit sa Leaping Run Candle? Gagawa kami ng ibang daan, kamahalang Murakhan, sabi ng isang Guardian Knight, ngunit galit na si Murakhan. Hindi maaari iyon. Ang aking ego ay nagtamo ng malaking pinsala, at hindi ko kayo maaaring hayaang umalis ng ganito. Mga handgal, hindi kayo nagpakita sa akin ng anumang paggalang sa sandaling nakita ninyo ako. Atras muna kami sa ngayon. Pangkat, dumaan sa ibang daan at ituloy ang paghabol. Sa mismong sandaling iyon, nagtipon ng madilim na enerhiya sa mga mata ni Murakhan. Ang mga itim na kaliskis ay nabuo sa kanyang mga bisig at mukha, at ang mga pakpak ay sabay na lumaki mula sa kanyang likod. Binago niya ang ilang bahagi ng kanyang katawan upang ipakita ang lakas ng isang dragon. Agad na nanigas ang mga Guardian Knight na parang mga estatwa bago pa man sila makatalikod. Kung ito ay 1,000 taon na ang nakalilipas, ang mga ordinaryong Guardian Knight ay halos hindi makatitig sa mga mata ni Murakhan. Ang lahat ng miyembro ng Leaping Run Candle ay nagpakita ng lubos na paggalang kay Murakhan noong mga araw ni Temar. Hindi ba kayo marunong magbaba ng inyong mga tuhod? Agad na itinumba ng mga Guardian Knight ang kanilang mga tuhod nang marinig ang mga salita ni Murakhan. Nagulat sina Gili at Petro sa nakita, ngunit nagawa nilang panatilihin ang kanilang kalmado. Nagpakita si Murakhan ng napakalaki at pambihirang lakas, ngunit hindi sumuko ang mga Guardian Knight dahil sa takot. Napagtanto nila kung gaano sila kawalan ng paggalang sa iginagalang na tagapangalaga ng lipi hanggang kamakailan lamang. Ang mga lingkod ng mga Run Candle ay nagkasala sa tagapangalaga ng lipi, ang dakilang madilim na dragon. Tatanggapin namin ang anumang parusa na itatakda ninyo sa amin. Tiningnan sila ni Murakhan ng ilang sandali at sumagot. Napakabuti, may kailangang yumako ng responsibilidad para sa pagpapazereng na ito. Dalhin ninyo sa akin si Rosa Run Candle. Maaaring same time na isumpa ng mga Guardian Knight na ito ang pinakamakahiyang at pinakakapahamak ang araw na naranasan nila mula nang maging mga kabalyero sila ni Joshua. Dumating sina Jean at Mary sa isang kapatagan sa labas ng kalan. Ang malawak at walang lamang lupaing ito ay itinalaga sa direktang kontrol ni Mary sa sandaling maging flag-bearer siya. Ang lupain ay may isang layunin. Mga labanan. Sa tuwing makakahanap si Mary ng isang karapat-dapat na kalaban, kinaladkad niya sila rito at lumalaban hanggang sa siya ay masiyahan. Ang ating bida ang unang karapat-dapat na kaaway sa taong ito.
Ito rin ang unang pagkakataon ni Jean na makapunta sa lugar na ito. Whoosh! Whoosh! Nagunat si Mary, habang iwinawasiwas ang kanyang espada habang sinusuri ni Jean ang mga tuyong mantsa ng dugo at mga marka ng espada na bumabalot sa lugar. Nabalitaan ko na 100 makapangyarihang figure ang nawala ng buhay dito. Mayroon ding maraming malalalim na gilit ng espada, na nagpapahiwatig ng bilang ng mga dakilang labanan na ipinaglaban dito. Inalis ni Mary ang bradamante mula sa kanyang baywang. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa pinakamalayong magagawa niya, sa kabila ng kapatagan. Itatarak ko sana ito sa lupa sa kung saan, ngunit makakaladkad din naman ito sa labanan at may hahagis lang din. Sa wakas, maaari na akong lumaban sa iyo. Ngayon, mas magiging komportable akong lumaban sa iyo sa lugar na ito. Dalawang magkasunod na araw na siyang hinamon ni Jean, mula noong magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa Garden of Swords. Ang motibo sa likod ng mga paghamon ay katulad ng dati. Ito ay upang makakuha ng kalamangan sa paggapi sa kanya. Nasa huling bahagi siya ng 8 bituin o sa unang bahagi ng 9 na bituin. Hindi siya natatakot. Hindi lang ang ating bida ang naging mas malakas sa nakalipas na 4 na taon ng kanyang yugto bilang reserve flag bearer. Ang lahat ng mga flag bearer ay gumawa ng malaking pag-unlad, kabilang si Mary. Sa katunayan, alam pa ni Mary ang mga finishing move. Hindi naman niya gagamitin ang mga finishing move, di ba? Sayang naman. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang galitin siya hanggang ngayon, ngunit nabawi niya ang kanyang kalmado sa daan. Wala nang mga ugat na lumalabas sa leeg ni Mary. Tiningnan niya ang ating bida ng may kalmado. Mahal kong kapatid. Oo, Mary. Alam mo ba, ang alin? Napakatawa si Mary. Pinatay kita ng hindi bababa sa 30 beses sa buong daan. Napakagiting sabihin niyan. Paano yun naging posible? Ipinakita niya ang bal-araw na itinago niya sa kanyang manggas. Habang nakasakay sa pasang iyan sa likod mo, ang maliit na bal-araw na ito ay maaaring ginalugad ang bawat sulok at krani ng iyong katawan kung ninais ko lang. Ayokong magwakas ang ating muling pagkikita sa isang nakababagot na paraan. Pinagmasdan lamang ni Jean ang kanyang ikatlong kapatid na babae na nagsasalita ng may pagmamalaki at hindi sumagot ng ilang sandali. Ang mga tao ay may maling paniniwala noon tungkol kay Mary Ron Crandall, ang pinakamabangis na tao sa Hofester. Inisip nila siya bilang isang martial artist na palaging naghahanap ng malinis na laban. Ngunit malayo iyon sa katotohanan. Ginagawa ni Mary ang lahat upang manalo. Kulang lamang siya sa talento para sa mga pukana at balangkas, kaya lumayo siya sa mga ito. Ngunit hindi siya kailanman nag-atubiling gumamit ng mga nakatagong banta, lason, o pananambang. Sa kahulugang iyon, hindi nagsisinungaling si Mary nang sabihin niyang naging malambot siya sa ating bida. Bagamat kalahati lamang iyon ng katotohanan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo kanina. Napakakakaiba. Inisip mo ba na hindi ko napansin ang maliliit na bagay na iyon? Batid ni Jean ang bal-araw ni Mary sa buong paglalakbay. Ito ay isang medyo kapana-panabik na karanasan, at ang banta ay sapat na upang magpatulo ng kanyang malamig na pawis. Dinilaan ni Mary ang kanyang mga labi ng may kasiyahan sa kanyang tugon. Ipinagmamalaki kita, kapatid. Kung ang mga hanggal na tuna ang nagsabi ng mga salitang iyon, dinurog ko na sana ang kanilang mga panga. Ngunit ikaw ay totoo. Mukhang kapanipaniwala ka, hindi mukhang nagpapanggap ka lang. Salamat. Magsimula na tayo ngayon, aking mahal na kapatid. Bago natin gawin iyon, muntik ko nang makalimutan ang isang bagay. Sa wakas ay binitiwan ni Mary ang mabigat na sako na kanyang bitbit sa kanyang likod. Kahit ang ating bida ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang simulan nitong iladlad ang sako. Ito ay kabaliwan. Ang mga ito ay mga mana bomb. At ang mga ito ay anti-personal type, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang bawat isa sa mga asul na kumpol na kasing laki ng itlog na pumupuno sa sako ay kasing lakas ng isang 7 bituing spell ng pag-atake. Ikinatrak ni Mary ang mga bomba sa buong lupain ng walang pag-aalinlangan. Agad nagamulong ang mga ito at pinuno ang espasyo sa pagitan ng magkapatid. Mayroon silang mga safety lock na nagpapanatili sa kanila mula sa pagsabog sa isang kaunting epekto. Ngunit sa mga shockwave na ay dudulot ng kanilang labanan, ang mga safety lock na iyon ay walang saysay. Matagal ko nang hiningi ang labanang ito.
Hindi magiging mabuti kung magkakaroon ng isang nakababagot na senaryo, di ba? Ginugol ko ang buong magdamag sa pag-iisip kung paano magiging mas kasiya siya ang labanang ito. Haha, sugod, Jean. Gamulong at kumalat ang mga mana bomb na inihagis ni Mary. Bagamat mukha silang maliliit at walang sala-hulang asol na mga itlog, ang bawat isa sa kanila ay kayang umutong ng buhay ng 12-12 ng tao sa isang saglit. Ilan ba ang mga ito? Paano nga ba muntik nang malimutan ang tungkol sa mga bagay na ito? Mayroong hindi bababa sa 200, ayon sa isang magaspang na tansya. Tiyak, walang masyadong tao sa mundo ang sapat ang kabaliwan upang humiling ng isang labanan na may ganoong kakamamatay na mga bagay na nakakalat sa buong paligid. Ang kapatagan, na hanggang noong nakaraang ilang sandali ay wala kundi isang bakanteng espasyo, ay isa na ngayong arena ng kamatayan. Huwag mong sabihing natatakot ka na ngayon. Nakarating na tayo rito. Huwag mong bigwan ang iyong nakatatandang kapatid. Shing! Binunot ni Jean si Sigmund. Ngumisi ng malawak si Mary nang makita ito. Anuman ang antas ng pagkadalubhasa ng isang tao, ang makita siyang mag-react ng ganito ay magpapang-inig sa kaibuturan ng sinuman. Sa kabutihang palad, nagawa ni Jean na itago ang kanyang pagkagulat. Oo, tama iyan. Unti-unting itinaas ni Mary ang kanyang enerhiya, na naging dahilan upang ang kanyang maikli at buhaghag na buhok ay mabalisa sa hangin. Kuminang ang kanyang mga mata na tila tinitingnan niya ang kanyang minamahal, ngunit ang mga ito ay puno ng espiritu ng labanan at layuning pumatay. Sa katunayan, hindi si Mary ang pinakamalakas sa Leaping Ron Candle, ngunit sa usapin ng dalisay na paggalang at pagpapakasisa sa labanan at sa tagumpay mismo, walang makakapantay sa kanya. Maaari ko bang gawin ang unang hakbang? Siyempre naman. Talaga, oo, sinabi ko na sa iyo. Salamat sa alok kung gayon. Ibinaba ni Jean o inihanay ang kanyang espada at kumuha ng kanyang tindig. Sobrang sabik ni Mary na pakiramdam niya ay lumilipad siya. Gaano katagal niya itong hinintay na sandali? Ang kanila mismong ama ang naglarawan sa kanya bilang isang kahangahangang puwersa. Oo, ang enerhiya ay pambihira. Oo, ang kilabot, ang kasiyahan, ang sukdulang kaligayahan. Jean, magpalitan tayo ng mga taga-buong araw hanggang sa ang isa sa atin ay mapunta sa pangangalaga ng manggagamot. Habang pinipigilan ni Mary ang kanyang pananabik, dahan-daang inihanda ni Jean ang kanyang pag-atake. Ang kanyang pagkilos ay napakabagal. Napakabagal nito na hindi mangangahas ang ating bida na gawin ang galaw na ito kung hindi ibinigay ni Mary sa kanya ang inisyatiba. Ang mga katawan ni Jean at Mary ay napakalakas, bagamat hindi kasing tibay ng kailuna na hindi masisira. Ngunit maging ang mga katawang iyon ay hindi magtatagal pagkatapos ng isang paspusang labanan sa larangang pinamumugaran ng mana bomb kung nasaan sila. Mas mabuting wakasan na ito sa isang solong taga. Ayokong makaharap ang mga manggagamot ng dalawang magkasunod na pagkakataon. Naisip ni Jean na isagawa ang unang maniobra ng Shadow Blade, ang Soul Slash. Sinasanay niya ang Soul Cut araw-araw sa buong taon na ginugol niya sa La Ferosa. Ngunit, syempre, malayo pa siya sa pagkadalubhasa, na magpapahintulot sa kanya na saksakin ang mismong kaluluwa ng kaaway. Ngunit ang Soul Slash ni Jean ay nakagawa ng isang napakalaking paglukso dahil sa pagsasanay. Sapat na ang kanyang kasanayan upang hindi na niya kailangang sabihan ang sarili na ilunsad ito tulad ng dati, at ang pag-atake ngayon ay mas nakamamatay. Ngunit kung bibigyan nila siya ng sapat na oras upang ulitin ang parirala tulad ng dati at iayon ang kanyang shadow energy, marami pa siyang magagawa. Kaya pa niyang lumikha ng isang nakamamatay na puwersa na may kakayahang magbanta sa mga transcendenting master tulad ni Luna o Vanessa. Sa makatuwid, sa pag-aakalang hihintayin siya ni Mary na gawin ang unang galaw, maaari niya itong dalhin sa bingit ng kamatayan sa pamamagitan ng isang taga. Ang maputlang talim ni Sigmund ay nagsimulang maging itim. Shadow Energy. Tiyak na kapangyarihan ito ni Solveret. Medyo mapurol ito kumpara sa pananabik na naramdaman ko noong una kong binunot ang espada. Hindi lang ito mapurol. Masyado itong mahina. Wala akong nararamdaman kahit ano. 5 segundo ang lumipas sa ganoong kalagayan. Mukhang wala pa ring natutuklasang banta si Mary. Pagkatapos ng 10 segundo ng ganoon, magagalit na sana siya. Nais niyang sigawan siya at pangaralan dahil sa walang ginagawa. Ha!
Ang kanyang likas na instinto bilang isang manlalaban ang agad na nagsabi sa kanya na ang shadow energy na nagtitipon kay Sigmund ay mapanganib. Isang kawili-wiling teknik sa espada. Hindi ito naglalabas ng anumang presyon, ngunit nagpapadala ito ng kilabot sa aking gulugod. Palaging tama ang instinto ni Mary. At ito ang sinabi ng kanyang instinto sa kanya, kung bibigyan pa niya ito ng ilang segundo, magagapi siya sa isang taga lamang. Hoy! Biglang pinortahan ni Mary ang distansya sa pagitan nila ni Jean. Nakarating siya sa kanya sa isang kisap mata at gumawa ng isang patayong taga. Shing! Walang nagawa ang ating bida kundi itigil ang pagkilos na kanyang ginagawa at salagin ang atake. Mary, akala ko ba sinabi mong hahayaan mo akong gawin ang unang galaw? Huwag mong abusuhin ng husto, ikaw na walang hiyang bata. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin, ngunit alam kong iyon ay isang bagay na higit sa aking mga kakayahan. Isang pagkakamali ang hinalang iyan. Paano ko malalaman ang mga teknik na tulad niyan kung hindi pa naman ako tinuturuan ng mga huling galaw? Gayunpaman, hindi kita hahayaang magsimula sa mga galaw na hindi mo man lang magagamit sa mga totoong laban. Kuminang ng mapanganib ang mga mata ni Mary habang nagpatuloy siya sa higit pang mga teknik sa espada. Pinasilaw niya ang paningin ni Jean gamit ang napakabago at mapanirang laro ng espada. Sok, hindi iyon gumana. Hindi niya kailanman mararamdaman ang kapangyarihan ng shadow energy. Naramdaman ba niya ito sa pamamagitan ng instinto? Ang shadow energy ni Jean ay kasalukuyang nasa 7 bituin. Ang shadow energy ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong kapangyarihan tulad ng aura o mana ng 2 antas ng bituin, na nangangahulugang kaya nitong magtipon ng mapanirang puwersa ng isang 9 na bituing aura o mana gamit lamang ang kanyang shadow energy. Ngunit hindi lamang iyon ang kalamangan ng shadow energy. Hindi tulad ng ibang mga puwersa, ang mataas na konsentradong shadow energy ay hindi naglalabas ng presensya. Ito ay ang parehong prinsipyo kung saan ang mga anino ay walang timbang, anuman ang kanilang laki. Gayunpaman, naramdaman ni Mary ang napakalaking kapangyarihan sa kabilang bahagi ng enerhiya na hindi naglalabas ng presensya, at napilitan ng ating bida na baguhin ang kanyang mga plano. Sige na. Ikaw ang labis na nagmamalabis dito, Mary. Hindi natin ipinaglalaban ang ating mga buhay. Bakit mo ikakalat ang mga bomba sa buong paligid? Hindi mo ba narinig ang dati kong palayaw? Ang baliw na B**H ng timog na kontinente. Tanong ni Jean. Oo, gustong-gusto ko ang pangalang iyon. Mas higit kaysa sa tawagin akong Mistral Mary sa mga araw na ito. Oo, mas bagay sa iyo ang baliw na beach. Nagsumikap ang ating bida na huwag nang idagdag ang komentong iyon at sa halip ay itinama ang kanyang poster. Sa kabutihang palad, isinaalang-alang ni Jean ang posibilidad ng mga pagkaantala, kaya hindi siya nagwakas sa labis na karga, overload, ng shadow energy. Shik, sweep, nagsimulang magpalabas si Mary ng mga alon ng mga talam sa kanyang paligid. Humakbang pabalik ang ating bida at nag-focus muna sa kanyang depensa. Ang mga mana bomb ay nanggigigil sa kanyang mga ugat. Kung hindi niya maingat na mapapawalang bisa ang mga alon ng espada, sasabog ang mga bomba. At kung kahit isa lang ang sumabog, magsisimula ang isang kakilakilabot na sunod-sunod na reaksyon ng mga pagsabog. Napakatawa si Mary. Ang kanilang mga aura ay nagproyekto ng isang nakasisilaw na laro ng mga ilaw sa hangin. Ang bawat salpukan ng mga espada ay nagdulot ng mga kislap at mga shockwave na kumalat sa buong lugar. Sa ngayon, ang mga shockwave ay nagpakalat lamang sa mga bomba. Ngunit ang hindi katulat-ulang posibilidad ng kanilang potensyal na pagsabog ay nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Jean. Ang alias ni Mary na pagiging baliw na B**H ay tila napakaangkop. Lumaban ang ating bida na may makapal na aura barrier sa kanyang paligid. Ngunit abala si Mary sa paglulunsad ng mga mabangis na atake na tila hindi niya nakikita ang mga bombang nakapalibot sa kanya. Sa katunayan, tila halos gusto niya na sumabog ang mga ito sa lalong madaling panahon. Si Mary ba ang uri na labis na matino, katulad lang ni Luna? Hindi naapektuhan si Luna pagkatapos ng ritual ng pagsisimula gamit ang mga singing stone. Marahil ang mataas na kalidad na anti-personnel mana bomb ay nag-iiwan lamang ng mga gasgas sa katawan ni Mary kahit natanggapin niya ang mga ito nang walang anumang kalasag. Buhahaha, napakahusay mong samalag. Ito ay nakamamatay. Sweep, crack.
Ang espada ni Mary ay biglang nagsimulang humampas na parang isang latigo. Ang kanyang paboritong espada, ang Viper, ay mukhang isang ordinaryong longsword, ngunit sa pamamagitan ng pag-unlock sa panloob nitong mekanismo gamit ang aura, naging isang chainsword ito. Lumipad ang espada sa isang tamang anggulo at biglang hamaba, binaluktot, at pinahit. Nasilaw ang ating bida sa kanyang mga atake. Ang chainsword ay humahampas sa lupa sa tuwing iiwas o sisalag ang ating bida. Hinaskas nito ang lupa at mga bato, na nagiging dahilan upang lumipad ang mga ito. Samantala, ang mga bomba ay nag-vibrate na tila sasabog sa anumang sandali. Ang mga pagsabog ay hindi maiiwasan. Nakita ni Jean ang isang bomba sa ilalim mismo ng kanyang mga paa na nagkakaroon ng isang maliit na lamat sa mabagal na paggalaw. Buwisit! Bumantong hininga ang ating bida at itinaas ang kanyang aura. Dahil sa mga side effect ng pagkabigo sa kanyang soul slash, hindi niya mailabas ang shadow energy. Mas madali sana ito kung dinala niya ang Dark Light Armor. Ngunit ang Dark Light Armor ay labis na napinsala noong panahon ng pagsasanay sa La Ferosa. Kailangan niyang umasa sa kanyang aura barrier at sa rune ng Mayulta. Kapag nagsimula ng sumabog ang mga bomba, magdurusa rin si Mary sa pinsala. Kailangan ko lang makabawi bago siya at umatake muna, ha? Nanlaki ang mga mata ni Jean. Nakita niya ito, ang maalamat na pilak na armor na nakatago sa ilalim ng Amerikana ni Mary. Ang Silver Light Armor. Ang armor na ito, na nilikha kasabay ng Dark Light Armor, ay isa pang obra maestra ng Minche Smithing Association. Sa katunayan, inilalabas ni Mary ang kanyang dila na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa simula pa lang, hindi na niya gustong harapin ang ating bida ng patas. Ang mga mana bomb ay hindi inilagay para lamang sa kilabot. Hindi lang ikaw ang marunong mangasar sa iba, Jean. Ngumiti ng kaaya-aya si Mary, at nagngit-ngit ang mga ngipin ni Jean. Ang katotohanan ay, matagal na panahong hindi nararamdaman ni Jean ang taktikal na pagkalito at pagkainis laban sa kanyang kalooban. Wala siyang ideya na mahuhulog siya sa ganoong mga bagay laban kay Mary. Nahuli siya na walang paghahanda. Nagsimula ang sunod-sunod na reaksyon sa isang nakatutulig na pagsabog. Tiyak na tinupad ng mga bomba ang kanilang mataas na kalidad na layuning anti-personnel. Ang mga bombang inihanda ni Mary ay hindi lamang lubhang sumasabog kundi puno rin ng mga metal na shrapnel, katulad ng mga singing stone. Ang mga singing stone ay may limitadong kapangyarihan dahil ginawa ang mga ito para sa pagsasanay, ngunit ang mga mana bomb na ito ay walang ipinapakitang awa. Boom, clang, sweep, pew. Ang mga pagsabog at lumilipad na shrapnel ay nagtungo sa ating bida sa bilis na naglalayong pira-pirisuhin siya. Ang mga metal na shrapnel ay bumaon sa shield barrier at nagwasak sa kanyang katawan. Kung wala siyang pinagpalang katawan ng Ron Candle, naging giniling na karne na siya sa loob ng ilang segundo. At hindi lang iyon, kailangan niyang harapin ang patuloy na mga atake ni Mary ng muli. Mayroon siyang medyo mas maliit na bahagi na dapat protektahan, salamat sa armor, at nakakakilos ng medyo malaya. Siyempre, ang armor ay hindi perpekto. Ang mga shrapnel ay bumaon din sa kanyang katawan. Malinaw na sinundan iyon ng isang sakit na nag-imbita ng mga mura bilang reaksyon. Ngunit si Mary ang uri na kukuha ng lalamunan kapalit ng isang bias. Alinman ang mangyari, dehado na ang ating bida laban sa kanya. Alam kong hindi ka matatapos ng mga ito, ngunit kailangan mong itaya ang isang seryosong pinsala sa pinakamababa. Pagkatapos, dahan-dahan kitang pipira-pirasuhin hanggang sa matalo kita. Ang other chain sword ay lumipad nang hindi nawawala ang lakas nito, maging sa gitna ng lahat ng mga pagsabog. Hindi niya tumpak na matarget ang mga kritikal na bahagi dahil sa usok, ngunit naramdaman ni Mary ang kapanapanabot na sensasyon ng pagbabaon sa laman sa bawat pagkakataon. Tumagal ang mga pagsabog ng 3 minuto. Ang mga sibilyan at karamihan sa mga manlalaban ay malamang na naging abo na dahil sa matagal at malakas na mga pagsabog. Tumayo si Mary at humingal habang naghihintay na mapawi ang alikabok, umaasang makita ang mga basahan ng kanyang nakababatang kapatid. Nang mapawi ang alikabok, nakita niya ang ating bida na nasa isang tuhod, ganap na walang kibo na parang isang estatwa. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa dugo, at umuubo rin siya ng dugo. Okay ka lang ba? Samobra ba ako?
Kung pakiramdam mo ay mamamatay ka na, huminto na tayo rito. Hindi si Mary ang uri na magsasabi ng mga bagay na iyon. Agad na binalot ni Mary ang kanyang chain sword ng isang bagong layer ng aura. Hindi kailangang ibaba ang kanyang bantay bago siya makatiyak na nadurodge na niya ang kanyang kaaway. Kapatid, kuminang muli ang mga mata ni Mary sa tawag ni Jean. Oo, aking mahal na kapatid. Kaya mo pa, hindi ba? Dahan-daang itinaas ni Jean ang kanyang ulo at tinapos ang kanyang pangungusap. Papatayin kita. Pakiramdam ni Jean ay tila may kumukulong magma sa kanyang ulo at dibdib. Mas mabilis ang agos ng kanyang dugo, at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit ng napakahigpit na naging sanhi upang mamaga ang kanyang panga. Hindi ito dahil sa sakit na kanyang tinitiis mula sa mga pagsabog at shrapnel na nagwawasak sa kanyang katawan. Ito ay dahil sa sumasabog na puot na nararamdaman niya para kay Mary. Idinyura ni Jean ang laway na may kasamang dugo at hinayla ang mga sunog na basahan ng damit na nakadikit sa kanyang balat. Ang kanyang laman ay napaso ng mapulang-mapula at humahapdi sa matinding sakit, ngunit wala ito kumpara sa mga piraso ng metal na ngayon ay bumaon ng malalim sa loob ng kanyang katawan. Ang ilan sa kanyang mga buto at kasukasuan ay tila lumuwag, ngunit nagawa niyang maiwasan ang anumang kritikal na pinsala sa kanyang mga panloob na organo salamat sa kanyang pinagpalang katawan at sa dugo ng Diyos ng Digmaan, Battle God. Buong puso, talagang gusto niyang patayin ang kanyang ikatlong kapatid na babae. Mukhang nasisiyahan si Mary habang sinusuklay ang kanyang gulo-gulong buhok, na tila walang malay sa kanyang mga intensyon. Sinabi mo bang gusto mo akong patayin? Tumango siya. Sino ang nagturo sa iyo na magsalita ng mga ganyang kat-amas na bagay? Oh, sige na, sugod, labanan mo ako. Maging ang layunin ni Jean na pumatay ay nagpasaya kay Mary. Para sa ating bida, pakiramdam niya ay isa itong bagay na sasabihin ni Yona. Maliban na lamang na hindi kailanman lihim na nag-iwan si Mary ng mga berdeng rosas na nakatali para sa ating bida tulad ng ginawa ni Yona. Bukod sa regalo na Phoenix Heart, walang utang na loob ang ating bida sa kanya. At sa ngayon, ang utang na iyon ay maaari nang ituring na halos ganap ng nabayaran. Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay ng maaga. Ano iyon? Mukhang lubos kang nasisiyahan, kung ibabase sa iyong mga reaksyon. Pahintulutan mo akong mag-alok din sa iyo ng isang pagkakataon. Paano kung ibalik mo ang Brad Amante ngayon at tapusin na natin ito rito? Ano sa palagay mo? Inalis ni Mary ang kagalakan sa kanyang mukha at biglang nagpakita ng isang malamig na ekspresyon. Hindi yan pwede. Nasisiyahan. Hinding-hindi. Hindi talaga. Naiintindihan ko. Kung ganoon, ituturing ko na ang utang ay settled na dahil nag-alok ako. At ngayon, nagsisimula na akong maging mausisa. Talaga bang baliw ka, o nagpapanggap ka lang? Kung ito ang huli, hindi kita ililigtas kahit na magmakaawa ka pa para sa kapatawaran mamaya. Umiwas ng asul na liwanag si Sigmund habang sinisipsip nito ang enerhiya ng kidlat. Inaalis ni Mary ang mga nakabaong piraso ng metal mula sa kanyang katawan nang masilayan niya ang bagong kapangyarihan na inilabas ni Jean. Halos mapazigaw siya sa kagalakan. Kahapon, nabunyag na ang ating bida ang kontratista ni Solderet, ngunit ang kanyang paggamit ng misteryosong enerhiya ng kidlat ay nabunyag na sa insidente sa banal na kaharian. Sa makatuwid, mas mausisa si Mary sa enerhiya ng kidlat kaysa sa shadow energy dahil nais niyang malaman kung gaano kakapangyarihan ang enerhiya ng kidlat, dahil parehong pinagnasaan ito ng Zippel at Vermont hanggang sa nabunyag na si Bammel ay ang ating bida. Sige na, ipakita mo sa akin. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, tinamaan ng kidlat ang ulo ni Mary. Sword of Legends, Lightning. Ito ay isa pang teknik na sinasanay ni Jean sa Lefrero sa araw-araw, kasabay ng Shadow Blade. Ang enerhiya ng kidlat ni Jean ay naging masiksik din. Isang butas ang lumitaw kung saan tumama ang kidlat. Likas na umiwas si Mary upang ilagan ito at inihagis pa ang chainsword upang gumanti. Hindi na magpapadali ang ating bida ngayon. Hindi man ito isang labanan sa kamatayan, ngunit si Mary ang unang gumawa ng mga mabangis na galaw sa isang payak na pagsasanay sa pagitan ng mga flag bearer. Dapat ay iyon ang galaw ni Jean sa halos lahat ng pagkakataon. Kailangan niyang umiwas at salagin ang lahat ng mga mapilit na kislap ng kidlat habang sinusubukang lapitan ang distansya sa pagitan nila. Sinusubukan ba niyang lumaban mula sa malayo?
Oo, kung humawak ng ganoong kidlat pagkatapos masugatan ng ganyan, maghahanap din ako ng distansya. Pauulanan niya ito ng kidlat, at kapag nakakita siya ng pagkakataon, malamang na maglalabas siya ng mga alon ng mga talam. Ngunit may nakalimutan si Mary. Ang ating bida ay hindi lamang isang eskremidor na humahawak ng enerhiya ng kidlat. Siya ay isang spellcasting swordsman. Ano, bakit niya nilalapitan ang distansya ngayon? Ligtas din ba ang pakiramdam niya sa malapitang distansya? O nahihirapan siyang hawakan ang kidlat? Mula nang umalis ang ating bida sa testing bilang isang pansamantalang flag bearer, madalas nang simulan ng kanyang mga kaaway na kilalanin ang kanyang kahusayan sa mahika pagkatapos maranasan ang spell na ito. Ang nakatagong galaw ng isang dakilang mago na ang pangalan ay binura sa kasaysayan ng Leaping Sipple, ang sinaunang mahika ng liwanag na nawala, photon cannon. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kamay ni Jean. Likas na napazigaw si Mary bilang tugon. Ang mga mata ko, pakiramdam ko ay nasusunog sila. Tama nga, ang batang iyon, isa siyang magic swordsman. Nagawa ni Mary na takpan ang kanyang mga mata habang pumuputok ang photon cannon. Nagpasanay ang ating bida ng higit pa sa Shadow Blade at sa Sword of Legend sa La Ferosa. Sumailalim siya sa napakahigpit na pagsasanay sa mahika at kailangang magtiis ng mana reflux ng ilang beses. Bilang resulta ng kanyang pagsasanay, ang kahusayan sa mahika ni Jean ay papalapit na sa huling yugto ng 5 bituing grado. Salamat doon, ang kapangyarihan ng photon cannon ay kapantay na ng antas ni Zinmi. Maliban na lang kung kayang ipagtanggol ng kaaway ang sarili laban dito nang may buong kaalaman sa kung ano ang darating, tiyak na magkakaroon sila ng problema. Isang pambihirang henyo ang muling nabuhay upang mabuhay muli, dumaan sa walang bilang na mga pagsubok, nakatagpo ang lahat ng uri ng malalakas na tao, at hindi kailanman nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang mga nagawa, kahit isang araw. Walang paraan na mas mahina ang ating bida kaysa kay Mary. Swish! Malinaw na hindi pinalampas ni Jean ang maikling sandali na iyon nang mag-atubili si Mary. Lumipat siya mula sa kidlat patungo sa despotismo at itinulak ang kanyang espada sa leeg nito. Wow, talagang sinusubukan niya akong patayin. Napagtanto ni Mary na hindi yun mga walang saysay na salita habang dinidikit ng talim ang kanyang leeg. Siyempre, ang tanging naramdaman niya ay ang matinding kagalakan, tulad ng isang tao na nanalo sa isang napakalaking premyo sa loterya. Zas! Sa pagkakataong ito, ang mababang sipa ni Jean ay tumama sa hita ni Mary. Natisod siya ng kaunti at nawalan ng tindig, habang ang ating bida ay agad na lumipat mula sa despotismo pabalik sa kidlat. Napazigaw siya habang dinidikit siya ng kidlat, ngunit ipinakita rin ni Mary kung bakit siya isang Ron Candle flag bearer. Sinuntok niya ang gilid ng Sigmund gamit ang kanyang kamao at ini-headbutt ang ulo ni Jean. Ang kanyang bungo at ang rune ng may yulta ay nagkasalpukan. Kayang-kayang salagin ng artifact ang taga ng isang 7 bituing kabalyero, ngunit nakakagulat na naramdaman ni Jean ang epekto ng atake na umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang helmet na tumutunog sa kanyang bungo. Ito ay kabaliwan. Ano ang mayroon sa headbutt na ito? Kung hindi siya nakasuot ng helmet, tiyak na natanggap na ni Jean ang halos lahat ng pinsala. Ngunit hindi lang iyon. Ang dahilan kung bakit ginamit niya ang kanyang kamao upang tumama sa labas ng Sigmund at ini-headbutt sa halip na gamitin ang chainsword ay dahil ang lahat ng iyon ay paghahanda lamang para sa totoong taga. Shirt, slope. Ang chainsword ay bumanat at humiwas sa dibdib ni Jean. Bilang kapalit, ang pulso ni Mary ay nakatanggap ng isang hiwa mula kay Sigmund, na halos maging dahilan upang maibagsak niya ang espada. Kung may magsasabi na ang madugong labanang ito ay ang salpukan sa pagitan ng magkapatid na kamakailan lamang nakita ang isa't isa sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nang walang sama ng loob o pagmamahal sa pagitan nila, walang maniniwala. Ngunit ang karagdagang komento na ang dalawang iyon ay mga Ron Candle flag bearer ay maaaring maging dahilan upang simulan ng mga tao ang pagtango ng kanilang mga ulo. Mas malapit ito sa totoong anyo ng digmaan sa ranggo na inasahan ng kanilang mga ninuno pagkatapos ni Temar. Mamatay ka, sigaw ni Mary habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga galaw sa espada ay naging mas mabangi sa kabila ng mga pinsala na kanyang natanggap. Hindi umundar ang ating bida at hinawakan si Sigmund ng may katulad na lakas. Ang mga galaw sa espada ni Mary ay nagpadala ng matatalas na splinters ng aura na lumilipad,
habang ang sa ating bida naman ay naglunsad ng mga bolt ng enerhiya sa hangin. Ang labanan ay nasa isang bendisayon, stalemate. Nagpalitan sina Sigmund at Viper ng ilang taga ng espada sa isang segundo, ngunit walang nagawang umatake nang hindi pinahihintulutan ang isa na gawin ang parehong bagay. Kung ang isa ay nahiwa, ang isa naman ay nasaksak. Ang unang mawala ng konsentrasyon ay babagsak pagkatapos ng isang kritikal na taga. Buwahaha, ang dulo ng iyong espada ay medyo mabangis, aking mahal na kapatid. Siyempre, ang bawat isa ay may kanya-kanyang lihim na sandata. Itinago ni Mary ang kanyang mga finishing move, habang ang ating bida naman ay nagpigil sa paggamit ng mga teknik ng Diyos ng Digmaan, Battle God. Kung gagamitin ko ang mga teknik ng Diyos ng Digmaan, tiyak na mamamatay si Mary. O marahil ay maaari siyang magapi sa pamamagitan ng mga finishing move ng kanyang kapatid. Dahil sa kapangyarihan ng mga finishing move ng Ron Crandall, tiyak na posible ito. Ngunit ang pangunahing punto ay ang katotohanan na ang ating bida ay may marami pang baraha na maaaring laruin. Ang mga bagong galaw ng Shadow Blade na natutunan niya mula sa mga hari ng labanan kamakailan, ang Master Combat Technique ng Sword of Legends na natutunan niya mula mismo kay Von, at ang mahika na hindi pa niya nailalabas. Gagamitin ba niya ang mga ito para lamang magawang patayin talaga si Mary? Hinding-hindi. Ang kanyang hindi matitiis na magaspang na paraan ng pagpapahayag ng sarili ay nagdulot sa kanya ng matinding galit, sa punto na halos gusto niya itong patayin. Ngunit pinagtibay lamang ni Mary ang ating bida sa kanyang sariling paraan. Mula sa sandaling bumalik ang ating bida sa Garden of Swords, ang tanging ginawa niya ay tanggapin ang ating bida bilang isang makapangyarihang figure na maaari niyang kalabanan ng buong lakas. Iyon ang dahilan kung bakit kinaganya niya ang kanyang utak, na hindi masyadong matalino at medyo simple, buong magdamag upang makahanap ng paraan upang madaling manalo sa kanilang unang laban, upang magamit niya ito bilang isang dahilan upang labanan siyang muli. Noon niya natagpuan ang kanyang sagot sa mga mana bomb na iyon. Ngunit hindi kailanman kinamuhian ni Mary ang ating bida o kinagalitan ito. Nais lamang niyang tamasahin ang labanan. Bilang mga flag bearer, manlalaban, na may patas na katayuan. Siyempre, hindi niya ibinabahagi ang malalim at mainit na pagmamahal na nararamdaman ni Luna at Yona para sa kanya. Ngunit totoo rin ito para sa ating bida, kaya hindi ito isang malaking problema. Ang patayin si Mary dahil lamang sa masama ang pakiramdam ko ay magiging isang kabaliwan. Kailangan ko siyang makuha sa aking panig at maghanda para sa labanan laban kay ina. Habang nag-iisip ang ating bida sa mga linyang iyon, ito naman ang iniisip ni Mary. Gusto kong gamitin ang mga finishing move upang tapusin ang labanang ito, ngunit magiging baliw ang wakasan ang ganoong mga kasiyahan ng sabay-sabay. Sayang naman. Bahagyang pinatigil ng dalawa ang kanilang mga espada. Hoy, nakababatang kapatid. Ang pagmamahal para sa kanyang nakababatang kapatid ay nagsimulang mamukadkad kay Mary, bagamat hindi pa ito nangyayari sa ating bida. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan niya itong tawaging nakababatang kapatid, little brother, sa halip na kapatid o Jean lamang. Ano, ibibigay ko sa iyo ang Bradamante. Ngunit bilang kapalit, ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Higit pang mga pangako, akala ko ba sinabi mo na naibabalik mo ito sa akin kung nasisiyahan ka na? Oo, at tulad ng sinabi mo, nasisiyahan na ako. Ngunit ang usapin ay, gusto ko na ang kasiyahang ito ay magpatuloy sa mahabang panahon. Kaya baguhin natin ng kaunti ang mga kondisyon. Hindi ka naman mapapahamak, kaya makinig ka sa akin. Sige, sabihin mo. Ngayong naramdaman ko na ang iyong espada, nararamdaman ko na ang isa sa atin ay mamamatay kung talagang gusto nating tapusin ang laban sa pagitan natin. Ngunit wala naman talaga tayong dahilan para patayin ang isa't isa para lamang tapusin ang laban. Maaaring wala tayong dahilan, ngunit tiyak na makatwiran ito dahil bahagi ito ng digmaan sa Rango. Oo, makatwiran ito, ngunit walang sinuman sa atin ang may hawak na sama ng loob. Kaya bakit hindi mo hawakan ang Bradamante, ngunit bilang kapalit, maglaban tayo araw-araw hanggang sa ang isa sa atin ay ganap na masupol ang isa. Iyon ang tatapos sa laban, hindi ba? Kailan pa tinawag ng ating lipi ang mga ganyang malalamig na bagay na isang laban? Kung maglalaban tayo, patas lamang na ang isa sa atin ay mamatay. Bukod dito, ipaalala mo sa akin. Sino ang sumigaw ng mamiteka muna? At sino ang nagkalat ng mga bomba?
Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Ginawa ko lamang ito dahil gusto kita, ngunit nauunawaan ko kung bakit mo ito binigyan ng maling kahulugan. Sumigaw lamang ako ng mamiteka dahil nasa sabik ako kanina. Paano ko ito ipapaliwanag sa paraang tatanggapin mo? Bakit mo ako tinatanong yan? Dahil desperado ako, seryoso ako, ayokong magwakas ito, hindi sa isang simpleng laban lamang. Nakababatang kapatid, hindi mo ba gustong lumaban kasama ang iyong nakatatandang kapatid? Hindi naman niya partikular na kinasusuklaman ng lumaban kasama ito, lalo na sa kahulugan na kailangan niyang lupigin ang isa o ibigay sa kanila ang gusto nila upang makuha sila sa kanyang panig. Ngunit ang lumaban ng ganyan araw-araw ay may problema. Sige, gawin natin sa paraang iyan kung gayon. Sabihin mo sa akin, sige. Una, hindi tayo maaaring lumaban ng ganito araw-araw. Maaari ka lamang lumaban sa akin kapag gusto ko. Ano pa, gawin nating knockout ang kondisyon para sa tagumpay. Ang unang mawala ng malay ang talo, at ang talo ay kailangang tuparin ang isang utos mula sa nanalo, anuman ang mangyari. Siyempre, magpipirmahan tayo ng mga kontrata upang walang sinuman ang sumire sa patakaran. Gusto ko yan, bagamat ang mga kontrata ay medyo mabigat pakinggan. At ipinapalagay ko na ninakaw mo ang Brad Amante sa halip na dumaan sa mga tamang pamamaraan, tama. Ay pangako mo, sa akin na hindi ko kailangang pasanin ang anumang responsibilidad para sa iyong mga gawa pagkatapos kong mabawi ang aking espada. Gagawin ko yun kahit na hindi mo pa ito binabanggit. Ngunit bilang kapalit, lumaban ka sa akin kahit isang beses man lang sa isang linggo. Isang beses sa isang taon. Napakawalang hiya mo naman para hilingin iyan. Hindi, isang beses sa isang buwan. 5 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Bakit hindi natin ito tapusin rito? Sige, nakakagulat na mahinahong tinanggap ni Mary ang alok. Sa katotohanan, nauunawaan din ni Mary ng napakahusay na ang kanyang katawan ay hindi makakatagal kung maglalaban sila ng ganyan araw-araw. Alam niya na kailangan nila ng hindi bababa sa isang buwan na pahinga kung nais nilang lumaban sa pinakamahusay na mga kondisyon. Bilang karagdagan doon, mayroon din silang mga tungkulin bilang flag bearer na nagpapahirap sa pagiging laging nasa pinakamataas na porma. Kung isa sa alang-alang ang lahat, ang isang beses bawat 3 buwan ay patas. Kaya isulat natin ang kontratang iyan pagkatapos nating tapusin ang ating ginagawa, nakababatang kapatid. Kasunduan. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang madugong labanan sa loob ng isa pang 30 minuto. At pareho silang dinala sa opisina ng manggagamot ng magkasama at kailangang makatanggap ng misensinang pag-aalaga sa buong araw. Ngunit nang matapos ang paggamot, may ekspresyon ng sukdulang kaligayahan sa mukha ni Mary, na tila kagigising lamang niya mula sa isang napakagandang panaginip. Binalikan ko lang kayo ng batiin matapos kayong bastyusan ng mga miyembro ng lipi. Dapat ay mas naging naruroon ako, sabi ni Rosa habang ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa. Nasa silid siya ni Jean matapos matanggap ang ulat mula sa mga Guardian Knight. Oo, dapat ay mas naging naruroon ka. Hindi mo ba naiisip na dapat kayo ng asawa mo ang bumati sa akin nang magising ako at pumunta sa Garden of Swords? Ngunit umalis ang patriarka nang hindi man lang ako kinikilala, at ang mga lingkod ay naging bastos. Nagdulot ito ng inis sa akin sa iba't ibang paraan. Gagawa ako ng mga hakbang upang matiyak na ang lahat sa Garden of Swords ay tretuhin kayo kapantay ng mga dakilang nakatatanda, Great Elders, mula ngayon, kamahalang Murakhan. Kumunat ang mga kilay ni Murakhan sa pagbanggit na kapantay siya ng mga dakilang nakatatanda. Naiinis siya na itinuturing lamang siya bilang isang dakilang nakatatanda. Ngunit nagpasiya si Murakhan na huwag nang magpabalik-balik sa magagandang lumipas na panahon. Hindi lamang sa hindi pa niya ganap na nababawi ang kanyang kapangyarihan mula sa kanyang kalakasan, kundi 1,000 taon na rin ang lumipas mula nang mamatay si Temar. Noong itinatag ni Temar ang Leaping Ron Candle, mas malapit si Murakhan sa puso ng lipi kaysa sa sinuman. Ngunit ngayon, halos isa na siyang estranghero. Sa katunayan, malinaw na nasa magkaaway silang panig ni Rosa, na siyang humahawak sa halos lahat ng kapangyarihan ng lipi. Ang lahat ay iba na kumpara noong 1,000 taon ang nakalipas, hindi lamang ang tanawin kundi maging ang mga tao. Temar, namimiss kita, aking lumang kaibigan. Biglang tumawa si Murakhan. Talagang nagbago na ang mga Ron Candle.
Likas lamang para sa isa na umunlad kasabay ng agos ng panahon. Pag-unlad, kamo, kung nakamit ng mga Roncandle ang ganyang pag-unlad, hindi na sana umiiral ang mga Zipal sa daigdig. Matapos mawala ang Mahika, nawalan lamang ng kapangyarihan ang lipi sa loob ng 1,000 taon. Ako ay isang mortal lamang at masisilayan ko lamang ang kapangyarihan ng mga sinaunang Roncandle sa pamamagitan ng mga talaan. Hindi ko mapangangahasang ipagmalaki para sa aking sarili kung gaano kakapangyarihan ang mga Roncandle noon, kaya maaari lamang akong sumunod sa mga tradisyon at batas ng lipi. At hindi mo ba nalalaman na ang kaparehong mga tradisyon at batas na iyon ay nagmula sa kaiyahiyang kasunduan na ginawa natin sa mga Zipal? Oo, batid ko iyan. Kung ganoon, bakit sinusubukan ng nakararami sa lipi na ibukod ang iisang nilalang na kayang magwasak sa kasunduan, partikular na ang iyong pinakabatang anak? Matagal na tinitigan ni Rosa ang mga mata ni Murakami. Tila nag-aatubili ang mga nakatatanda na ipasa ang mga huling teknik sa ating bida, at nabalitaan ko na binigyan mo siya ng isang imposibleng misyon sa simula pa lamang. Umaasa ako na mayroon kang paliwanag na matatgap ko, sabi niya. Kamahalang Murakami. Una sa lahat, ang sabihing ang ating bida ang tanging tao na kayang sumire sa kasunduan ay hindi totoo. Kung ang sinuman ay may sapat na kapangyarihan upang supulan ang mga Zipal, maaari nilang mapawalang bisa ang kasunduan anumang oras. Mayroong sumpa sa dugo ng mga Roncandle. Sineselyuhan ng sumpa ang lahat ng mana, at walang spell o banal na kapangyarihan ang kayang magpawalang bisa rito maliban sa kapangyarihan ni Solderit. Kung si Solderit ay napakakapangyarihan sa lahat, bakit niya tayo pinabayaan sa nakalapas na 1,000 taon? Sa katunayan, siya ang naging tagapangalaga ng mga Zipal. Walang maisagot si Murakami doon. Ano ba ang nagpapadiyos sa isang Diyos? Ang isa ay tumutugon lamang sa kahulugan ng isang Diyos kung pinuprotektahan nila ang mga taong nagsisilbi sa kanila o gumagawa ng mga bagay na higit sa kapangyarihan ng mga tao. Sa kahulugang iyon, hindi kailanman naging Diyos si Solderit sa mga Roncandle matapos ang kamatayan ni Temar. Hindi ba tiyan ang dahilan kung bakit gumawa siya ng kontrata sa kanyang pinakabatang anak? Ang isang kontrata ay maaaring makatulong sa ating bida na palaguin ang kanyang sariling lakas, ngunit hindi ko sasabihing malaki ang kahulugan nito para sa mas malawak na pananaw ng buong lipi, maliban na lamang kung may intensyon siyang bumaba sa atin upang alisin sa atin ang sumpa. Sa katunayan, mas malamang na may ipit tayo ng mga Zipal dahil sa pagsira sa kasunduan o magdudulot tayo ng kaguluhan sa loob ng lipi sa pamamagitan ng pagpapahina sa ating lehitimidad. Kakatuwa na binabanggit mo ang lehitimidad sa harap ko. Hinawakan ni Rosa ang kanyang tasa ng tsaa. Iyan ang dahilan kung bakit nag-atubili ang mga nakatatanda na turuan ang ating bida sa mga huling teknik. Bilang karagdagan, naniniwala ako na mayroong pagkakamali sa pagkaunawa. Hindi ko kailanman binigyan ang ating bida ng isang imposibleng gawain na dapat tuparin. Magpatuloy ka, sabi ni Murakami. Ang pagpaslang sa especially iyan ng Black Knight ay hindi lamang babagsak sa mga balikat ni Jin. Dahil ito ay may pinakamataas na prioridad, isa pang may kakayahang flag bearer ang sasama sa kanya. Ipinahayag na ng patriarka ang kanyang mga intensyon, kaya ayokong ang kapahamakan ay bumagsak lamang sa ating bida. Batid ko rin ang pambihirang kakayahan ni Jin. Sa ilang dahilan, tila gusto mong gamitin ang mga pambihirang kakayahang iyon bago siya itapon. Ano man ang mangyari, ang ating bida ay nasa posisyon kung saan kailangan niyang patuloy na lumikha ng mga sorpresa at kaguluhan. Kung hindi niya kaya, hindi siya kailanman tatanggapin sa liping Roncandle, kahit na isa na siyang flag bearer. Sapat na ba ang paliwanag na ito? Tinitigil ni Murakami ang mga mata ni Rosa ng ilang sandali. Sige, kung ganoon, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang huling katanungan. Sige, magpatuloy ka. Nasaan ang libingan ni Temar? Hindi ko alam. Maaari na ba akong umalis? Tumayo si Rosa bago pa makasagot si Murakami. Magpapataw ako ng mabibigat na parusa sa mga kabalyero na nagkulang ng paggalang sa inyo, kamahalang. Murakami. Napatsakal o napailing si Murakami matapos umalis si Rosa sa silid. Hindi siya kapantay ng antas ni Siren, ngunit tiyak na mayroon siyang sapat na lakas. Pagkatapos ay bamantong hininga na sa wakas si Gili at umiling. Murakami, wala akong ideya na pormal mong ipatatawag ang ginang. Sa palagay ko ay hindi mo na dapat gawin iyon muli.
Ang ginang ay kumikilos sa ngalan ng patriarka ng Roncandle sa sandaling ito. Alam ko, strawberry shortcake. Nais ko lamang magkaroon ng isang pag-uusap sa kanya ng personal upang magkaroon ng ideya kung ano ang hitsura ng pinakamalaking kaaway ng bata. Wala kang ideya kung gaano siya natakot. Nag-alala ako na baka ipakita ng ginang kung gaano siya na-insulto. Alam kong mayroon siyang kaunting uri, class. Ano man ang mangyari, kailangan mong itigil ang pagpapahiya sa ginang sa harap ng iba. Kung may magkamali, maaari kanyang ipadala sa mga hukuman ng lipi, kahit na ikaw pa iyan, Murakami. Oh, Diyos ko! Biglang nang inig si Gili at huminto sa gitna ng pangungusap habang tumitingin sa labas ng bintana. Nakita niya si Rosa na lumalabas ng gusali at tinataga ang mga Guardian Knight. Ang dugo ng mga Guardian Knight ay tumalsik sa matinding sikat ng araw na nagniningning sa Garden of Swords. Sila ang mga Guardian Knight na nagkulang ng paggalang kay Murakami sa kanilang paghabol kay Mary. Walang ekspresyon ang mukha ni Rosa habang ibinabagsak sila. Mabilis at tumpak ang kanyang espada habang pinuputol ang mga braso at binti ng mga Guardian Knight. Kung para naman sa pinuno ng pangkat, pinugutan niya ito ng ulo. Nahulog ito sa lupa, ngunit hindi man lang ito tiningnan ni Rosa. Tinakpan ni Gili ang kanyang bibig sa gulat, at nakita siya ni Murakami matapos lamang mangyari iyon. Malinaw na ito ay isang babala kay Murakami. Binabalaan niya ito na hindi siya tretuhin bilang tagapangalagang dragon ng lipi kung ipatatawag niya itong muli. Nagpatuloy si Rosa na tila walang nangyari, at nagmamadali ang mga lingkod na kunin ang mga bangkay ng mga namatay at ilipat ang mga sugatan. Isinalaysay ni Gili sa ating bida ang madugong eksena na nangyari sa buong araw nang bumalik ito mula sa kanyang paggamot. Hindi ko kailanman nakita ang ginang na magparusa ng mga Guardian Knight ng ganyan. Nag-aalala ako na ang lahat sa lipi ay maaaring makaramdam ng takot sa loob ng ilang panahon, sabi niya. Anuman ang mangyari, sila ay mga kabalyero ni Joshua. Sa kahit anong lagay, mamamatay o masusugatan din naman sila sa aking mga kamay sa isang partikular na pagkakataon. Ngunit naging mahigpit si Ina sa kanila. Matapat pa rin silang nagsilbi sa lipi. Trinato niya sila ng marahas ng walang dahilan. Iniisip mo ba na ginawa niya iyon dahil sa galit sa kung paano siya trinato ni Murakami? Hindi iyon. Malinaw ang intensyon ni Ina. Sinusubukan niyang magbigay ng babala sa iba sa lipi na huwag makialam sa akin. Ipinapahiwatig niya na maaari silang maparusahan ng matindi para sa pinakamaliliit na bagay kung kasangkot ako. Sumabad si Murakami. Matagal ko na itong iniisip, ngunit hindi siya isang ina. Bata, mahirap din ang mga bagay-bagay noong panahon ni Temar, ngunit nakakaramdam pa rin kami ng pagmamahal para sa aming mga pamilya at sa aming mga tao. Mayroon kaming matibay na ugnayan sa pagitan namin. Mayroon pa rin tayong mga ugnayang iyon. Ang usapin lang ay hindi ibinabahagi ang ugnayan sa buong lipi at paminsan-minsan lamang ito. Bukod dito, bakit ka nagulat? Hindi na ito bago. Gili, magpadala ka ng pakikiramay at kabayaran sa pamilya ng Guardian Knight na namatay ngayon. Gawin mo ito ng lihim, at huwag mong banggitin ang pangalan ko. Ang namatay na kabalyero ay nagsisilbi kay Joshua, kaya malinaw na kaaway siya ni Jean. Ngunit sa mas malawak na pananaw ng mga bagay-bagay, kabilang pa rin siya sa liping Roncandle. Isang kaaway, ngunit bahagi ng lipi. Ang kanyang kamatayan ay kamatayan ng isang kaaway, ngunit sa parehong oras, kamatayan ng isang tao mula sa lipi. Sa makatuwid, naisip ni Jean na karapat-dapat ito sa isang partikular na antas ng paggalang. Bagamat hindi niya kailangang bigyang pansin ang mga ganyang bagay noong patayin niya ang mga kabalyero ni Joshua sa Samil dahil siya ay isang pansamantalang flagbearer, ngayon ay isa na siyang flagbearer. Kailangan niyang yumako ng responsibilidad para sa mga kamatayan ng mga miyembro ng lipi, kahit na walang sinumang kumikilala sa kanya sa paggawa nito, at hindi rin niya ninanais na malaman ito. Siyempre, sa kaso lamang kung saan ang namatay ay hindi nagtaksil sa lipi o nanakit ng sinuman sa paligid ni Jean. Opo, batang kamahalan. Aasikasuhin ko ito ng lihim. At pagbati, nakikita ko na nabawi mo na ang iyong espada. Kailangan ko pang dumaan sa mga larangan ng mana bomb para lamang makuha ito mula kay Mary. Seryoso ko pang naituring na patayin si Mary sa isang pagkakataon. Naniniwala ako na ang batang binibining Mary ay magiging isang malakas na kakampi sa iyong panig, batang kamahalan.
At gayon din, nagpadala ng mensahe si nakatatandang Jed kanina. Nais niyang pumunta kapag katapos umalis ng mga delegasyon ng pagbati, batang kamahalan. Sige, matapos ang araw na iyon, nag-focus ang ating bida sa pribadong pagsasanay ng hindi sumasali sa anumang partikular na aktibidad. Pagkabalik sa lipi, nagdulot siya ng sunod-sunod na mga kontrobersyal na kaganapan, kaya naramdaman niya ang pangangailangan na manatiling tahimik muna. Samantala, ang balibalita na tinalo ni Jean si Mary ay kumalat sa buong Garden of Swords, at ang balita ng kanyang pagiging isang flag-bearer ay umikot din sa mundo. Likas lamang para sa Garden of Swords at sa mundo na muling magulo o mabuhayan. Sinunod ni Dino ang mga tagubilin ni Jean sa bawat salita kapag isinusulat ang kanyang mga artikulo, habang tiniyak naman ni Kuzan at Yulia na sina Jack Glow, ang baliw na aso, at si Fyrek, ang apostate na kabalyero, ay ginabayan sila patungo sa may nyebe na mga taluktok sa timog silangan ng kaharian ng Mytel. Tulad ng mata ng bagyo, ang ating bida lamang ang tanging ang buhay ay nanatiling kalmado. Ito ay noong 15 ng Pebrero taong 1779. Ang mga delegasyon upang batiin ang ating bida ay nagsimulang dumating sa Garden of Swords. Ang mga flag-bearer na ipinadala upang bigyang lakas ang mga lipi sa ilalim ng kanyang kontrol ay hindi pa bumabalik. Maraming grupo ang nagpadala ng mga delegasyon, mula sa mga liping manlalaban ng Hofester hanggang sa lahat ng uri ng mga neutral na paksayon at maging ang VMNF, ngunit tumanggi ang ating bida na tanggapin ang karamihan sa kanyang mga bisita. Sa katunayan, ginawa niya ang kabastusan na ibalik sila matapos tanggapin ang kanilang mga regalo. Batang kamahalan, sigurado ba kayo na maaari nating ipagpatuloy ang pagpapabalik sa kanila? Tumango ang ating bida bilang tugon sa tanong ni Petro. Wala akong kailangang madaliin na makakuha ng pabor mula sa mga naghuhusga sa akin batay sa mga ganyang kaliit na aksyon, at ang mga nagpapakita ng kabutihang loob sa kabila ng aking kabastusan ay mauunawaan ang aking halaga anuman ang mangyari. Higit sa lahat, wala akong maibibigay sa kanila sa sandaling ito. Ang hindi kinakailangang paglapit sa sinuman ay mag-iipon lamang ng mga hindi kinakailangang utang sa oras na ito. Ang magkaroon ng utang na loob kapag siya mismo ay walang maya-alok ay nangangahulugan ng pagwawakas sa malalaking interes na kailangang bayaran. Ako mismo ay tutugon lamang sa mga delegasyon mula sa kaharian ng Delki, sa liping McLaurin, sa liping Bill mula sa kaharian ng Gian, at sa banal na Reyna. Ibalik mo ang natitira matapos matanggap ang kanilang mga regalo. Naiintindihan ko po, Ginoo. Gagawa rin ako ng listahan ng iba pa na nagpapakita ng espesyal na pabor. Oh, at ipagbigay alam mo sa akin kung magpapadala man ng delegasyon ang Liping Volta. Haharapin ko rin sila. Ang Liping Volta po, Ginoo. Ang Liping Volta ay isa sa pinakamahihirap na maharlikang lipi sa Hofester. At ang sabihing mahirap ang isang lipi sa Hofester ay nangangahulugan na walang kapansin-pansing manlalaban sa lipi na iyon. Nahirapan si Petro na maunawaan kung bakit tatanggapin ni Jean ang isang delegasyon mula sa ganoong nagdarahop na lipi matapos ibalik ang mga delegasyon mula sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang lipi. Nako naman, nabanggit ko ang Liping Volta ng masyadong biglaan. Lihim na tumingin sa paligid ang ating bida habang itinatagilid ni Petro ang kanyang ulo sa kalituhan. Sa kabutihang palad, abala sina Gili at Murakon sa pakikipag-usap sa isa't isa at hindi narinig ang kanyang sinabi. Kailangan kong mag-isip ng isang magandang dahilan upang sabihin sa kanila kung magtanong man ang dalawang iyon kung bakit ko binabantayan ang Liping Volta. Nagmamalasakit ang ating bida sa Liping Volta dahil sa mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit hindi tulad ni Murakon at Gili, si Petro ay hindi isang kasama. Siya ay nasasakupan ni Jean sa lipi, at ang ating bida ay isang flag-bearer, na nangangahulugang hindi niya kailangang Thursday at Fok, kumbansihin, ito ng detalyado o ipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng isang utos. Kailangan ko si Jet upang gamitin ang mga alaala mula sa aking nakaraang buhay sa Arkhin, at ang tulong ni Ginoong Kashmir ay nagbigay ng benepisyo sa akin pagkatapos. Ngunit ngayon ay hindi ko na kailangang gawin iyon. Ngumiti ang ating bida nang mapagtanto ito. Naiintindihan ko po, batang kamahalan. Ipagbibigay alam ko po sa inyo kaagad kapag dumating ang delegasyon ng Liping Volta. Abangan!